So nandito tayo sa aming pinaka pang house mga kamukilo. Malapit namin na rin namin tong masisira. Yan mga kasama natin, no. Dul. Shout out, Dul. Yan yung ating kurintisyan mga kamukil. Yung ating mason si Jimmy. Ito yung ating kicker. Laging tumatawa, walang silbi. Tangin. Ayan yun, all around yun mga kamukil. Welder tsaka pintor, no. So ito yung ating project dito sa bandang likuran mga kamukil. Kung napapansin nyo, may hukay dito. Pinapahukay ko na kasi dyan dadaan yung ating pinaka outlet ng kitchen sink. Dyan siya dadaan. Kung napapansin nyo, may butas siya dati. Yun pa rin yung aking sinusundan. Pero yung tapon ng tubig dito mga kamukil, binago na natin. Pagdating ko kasi dito, hindi ko alam kung saan nila tinatapon yung tubig. Ngayon dahil nirenovate natin bahay na to, inayos natin. Nagpapahukay tayo dyan, papunta dun. Nandun kasi yung mga kanal. Nandyan ko nilalagay yung daanan ng tubig. Lahat ng mga tubig na lalabas sa bahay na to dyan dadaan. Tapos dun sa kabila din, meron din kanal akong ginagawa dun. Ang purpose dun, lahat ng tubig na dadaloy sa bubong dito na part, dun din natin itatapon. Bukas malalatagan ko to ng sanitary. Ito na naman yung pupukusan ko bukas mga kamukil, kasi halos-halos tapos-tapos na ako dito sa loob, no? So palabas na yung trabaho namin. Yung details ko dito mga kamukil, inuuna ko muna yung loob bago tatapusin yung labas, no? Para pag turnover natin, fresh na fresh pa yung finish ng labas. Bukas ito yung pupukusan ko, ang sanitary at saka plumbing installation. So isang araw matatapos natin yan. So dito sa loob mga kamukil, ito na, no? Malinis na siya. So dati pag umpisa namin dito mga kamukil, grabe. Isa sa nagpapatagal sa amin dito mga kamukil nung nag-umpisa kami. Lampas 2 buwan na kami dito mga kamukil. Yung panahon, yung weather natin. Kasi malimit talaga nung pagdating namin dito. Ulan. Kaya sa isang linggo minsan makapagtrabaho kami 3 araw. Minsan din 2 araw, no? Tsambahan na kung maka-street kami ng 6 na araw sa isang linggo. So ngayon, sa awa ng Diyos, paunti-unti, yung progreso, napuporma siya. At least pulido yung pagkagawa namin dito. Ayan, no? So sa wall mga kamukil, 99.1% na ako dito, no? Although kung sa iba to, finish na to. Okay na to siya, pwede na tong matatawag natin finish na. Pero sa akin mga kamukil, meron pa akong pang last deal nito, kumbaga. I-clean up ko pa to, no? Pasadahan ko pa to ng liha na number 1,000 lahat ng mga wool, kasi kung hahaplusin natin yan, may mga matulis-tulis pa na mga maliliit na bagay, no? Tumitigas ng mga pintura, ganyan. Yun yung purpose natin kung bakit natin padaanan ng number 1,000 na liha. Tapos haplusan natin ng isang mano lang ng pintura, manipisan lang, no? Papalitawin lang natin yung pantay na kintab niya. So yun po yung aking details sa pagpipintura. Pero sa iba to mga kamukil, pwede na to, finish na to, no? Ayan, no? Tapos yung ating minibar, ito siya. Ang kulang nito, pagpipintura na lang yan, at saka nitong sidings nito. Yan. Pagpipintura na lang yan. Yung forma nito, okay na din to. Tapos yung mga cover ng plastic nito, yung mga nakabalot na plastic, hindi ko muna tinatanggal kasi alam ko marurumihan, no? Kapag tatanggalin natin, saka natin tatanggalin kapag tapos na talaga, turnover na tayo, para yung kintab ng wall, kintab ng sahig, kintab ng ating flooring sa minibar, tapos kintab nitong ating kitchen counter na gamit natin ay quartz, no? Black ano to? Black Galaxy, no? Yung gamit natin nito, 2 piraso to. So ang details dito, black yung pinakataas, siding niya black din, and then with matching white yung baba niya, no? Nanyan yung details namin dito. Tapos yung ating TV console, ito yung likurang parte ng TV console. Ito yung magiging partition nitong bahay na to, no? Andyan sa harap, yan yung magiging living area. So dito sa likod, dito yung malalagay yung kanilang dining area, no? Malaki yung bahay na to mga kamukil, yung project na to. Tapos yung TV console natin, ayan na, no? So yung babanatan ko na lang dito mga kamukil, itong tubular, no? Gagawin natin siyang ihahaspin natin yan para may
kapartner yung nilalagay natin WPC doon. Pati itong headboard ng ating minibar design, ihahaspi din natin. So yung ating design ng ceiling, ganyan na. Yung mga ilaw natin nakakabit na. Ayan na. Kakabit na siya. So may mga ilaw pa dito na kulang. Gaya ng mga pin lights, ipo-purchase pa natin yan. O pasindihin natin mga kamukil, yung mga ilaw. So dito sa kwarto mga kamukil, ito finish na to, no? Sa iba, ayan na yung itsura niya. Ayan. O dito mga kamukil, napapansin nyo sa baba, hindi pa siya totally nasagad yung kulay. Kasi no need na naisagad ko yung kulay dyan mga kamukil, kasi magkakaroon tayo dito ng baseboard. O napapansin nyo, merong nilatag akong kulay brown dyan na WPC. Yan po yung pinakakita ko sa ating kliyente na bilang sample kung anong color ang i-apply natin sa ating magiging baseboard dyan para bumagay siya sa ating wall. O dalawa yan mga kamukila, o tatlong kulay yung pinagpipilian ko sa kanila. Merong light, meron ding dark brown. Yan. So ito yung nagustuhan nila kliyente. At pangatlo nito, merong white, no? Pinapili ko sila sa white. Yan, dito. So pinasampulan ko talaga mga kamukil kahit kulay lang. Pero yung ilalagay natin dito, literal talaga na baseboard, hindi kulay. So ito, no? Sinampulan ko sila ng white with matching ivory color, no? So yun yung nagustuhan nila. So at least alam na natin kung ano yung kulay na ititira natin sa magiging baseboard natin dito. Kasi dito mga kamukil, white din, plain white yung buong wall sa labas. So yun po yung kanilang napagdesisyonan. So pasindihin natin yung ilaw mga kamukil. Titingnan nyo, simple lang, no? Yung wall. Pero pag sisindi natin sa ilaw, okay, nandito yung switch nya, dito ko nilalagay. Ayan, yan po yung ating ilaw ng kusina, no? Kung napapansin nyo, nagtataas ako dito sa ceiling na to. Pinataasan ko siya kasi kusina to. Pagdating dito sa dining, nag-drop naman ako dito mga kamukil para sa ating cube. Ayan. Tapos flat tayo dyan, no? So mataas yung ceiling ng ating kitchen area, no? Pero itong height ng ceiling natin mga kamukil sa dining area, palibot nitong bahay na to, 300 cm yan. Itong pinaka plain ceiling natin. So nag-drop tayo ng 20 cm. So yung finish flooring natin papuntang drop ceiling natin, yung may design, nagiging 280 cm yan yung height nya. Okay? Tapos itong ilaw na to sa dining area nila, sindihin natin. So ayan na, no? Unti-unti na siyang lumiwanag mga kamukil. So ayan yung forma, no? Dati sa una kong previous upload natin, hindi ko muna sana pasindihin yung mga ilaw, pero pag makabit mga kamukil talagang hindi may iiwasan. And then pangalawang habol ko, kailangan nating matesting within 24 hours itong mga ilaw na to para kung may depekto, maibabalik pa natin sa ating pinagbibilhan kasi pasok pa sa warranty. So yung pangatlong pasindihin natin. Okay, yan yung kanyang cube light design. Alright, so dito sa living area, ito yung pinaka living area nila, malawak, no? Sinusukat ko yun mga kamukil na pag nanonood ka ng TV, nasa tamang distansya ka. Isa yan sa pinaka-importante kapag gagawa tayo ng partition between dining and living, no? So isa yan sa mahalagang tandaan. O pailawin natin itong pinaka-center light dito. Ayan, no? Ayan po yung kanyang pinaka-center light. Okay, no? So yung strip light dito mga kamukil, hindi ko pa pinakabit kasi kung napapansin nyo, kulang pa sa sarado dito, pati dito, no? Nagkulang kasi tayo sa molding. Hinihintay ko yung ganyang klaseng molding. Pagka meron ng stocks, kailangan makabili tayo mga 10 piraso na lang yung kulang dito. Pero yung pantakip dyan mga kamukil, pang flooring, meron na, no? Nandito, naka-stocks lang dito. Nagkulang lang tayo sa molding. So ito na yung pinaka forma ng ating project. Unti-unti siyang gumanda, pero hindi pa to yung totoong ganda niya talaga mga kamukil kasi hindi pa tayo tapos, no? Panimula pa lang to sa transformation sa bahay na to, no? Ika nga sa sabi ko, ayaw ko munang magsalita habang wala pa tayong proof, iba. So ngayon, ito na, umpisa na, no? Unti-unti na nating
binago yung forma ng bahay na to. So gaya ng sabi ko, kahit gaano kagaling yung contractor na nakuha nyo, kapag kulang sa budget, talagang hindi mapapaganda ni contractor yan, no? O, ang ating TV console, tingnan natin. Ayan, naka shadow light na siya. So simple, no? Medyo marumi pa siya, pero kapag malinis to mga kamukil lahat, pati yung mga door jam natin, makulayan, ma-final, ma-finish ko na yan, at makabit na natin yung mga baseboard. Wow na to. Tapos kung napapansin nyo, nagiging floating yung ating TV console na ginagawa ko dyan. Nakadesinyo po talaga yan mga kamukil, ginaganyan ko, kasi sa kontrata namin hindi po kasali yung mga cabinet, no? Sa kontrata namin, at plain ceiling, no? Yung pinakauna sana namin kontrata. Ngayon, nung napag-isip-isip ko, paano natin pagandahin, apply tayo ng mga design, hanggang sa may isinadjust naman sila kliyente. So nasabi ko, talagang maganda yung outcome o finish ng bahay na to pagkatapos. So prepare ko yan mga kamugil para sa magiging drawer dyan o shelves, no? Ipapasak na lang natin dyan, bubuuhin natin dito sa labas. So depende na yun kay kliyente. Tapos isasalpak na lang natin dyan, no? Sagad siya hanggang flooring, nasa 30 cm, mahigit yan mga kamugil, yung ating tinira dyan. Pero maganda naman siya, no? Kahit ganyan, hindi pa yun natatapos, may iano pa tayo dyan. Bala ko sana yung shelves na yan lalagyan pa ng strip light, pero masyado ng maraming ilaw. Okay na to, no? Simplihan lang, pero ganda naman tingnan para sa akin, no? Kahit hindi pa siya tapos yung ating balcony, ito itatiles ko pa to, transformation pa rin yung hinihintay nito. May nakaplano na, no? Nakaplano na to sa isipan ko kung paano ko siya babaguhin. Yung poste na yan, napapansin nyo, 1970s pa tong bahay na to, yung ganyang klaseng mga design. Yung design na yan mga kamukil, halos kapareho dito sa wall na to, pero ngayon binago ko na siya, no? Unti-unti ko siyang binago. So skim coat na lang yung kulan dito. Dito sa labas madali na lang yung pagkatrabaho namin dito. Ang matagal at mabusisi dito sa loob, no? Lahat nito mga kamugil, ang pagdi-design ay nagmula lamang sa aking isipan, no? Simpleng pag-iisip, ano lang, sa abot lang ng ating makakaya ibibigay natin. Siyempre laging alam natin sa may-ari na ganito ganyan, no? Kahit wala pa tayong idea, wala pang idea si client kung ano talaga yung mga kalalabasan. So ayan, ito room 2, napakalaki. Bawat kwarto may CR yan, simpleng lights. Tapos mayroon pang pin light doon mga kamugilo sa tapat ng pintuan ng CR. Tapos sa CR din magkakaroon tayo ng pin light. Tapos may mga materialis na yan, no? Sa CR, ito para sa mga shower, para sa toilet bowl. Halos kompleto na. Gagamitin natin sa CR mga kamukil, abangan nyo. Hindi po tayo magta-tiles sa wall. Ang gagamitin ko po dyan, ito, no? UV board, yung ating gagamitin sa wall ng CR. Siyempre sa flooring, magta-tiles tayo. Tapos yan yung pangatlong kwarto. Okay? Ito yung pangatlo. So, pag mapinis ko na itong mga jam mga kamukil, makabit ko na yung mga pintuan. Tapos lalagyan natin ng black na mga doorknob. Lahat black yan. So, basta, saka na tayo magsalita kapag tapos na yung ating electrical. Plastado na. So, ayan. So, ang laki na ng pinagbago ng bahay na to. So, sa ngayon, nandito lang muna tayo sa loob. Mag-a-update mga kamugil sa lahat ng mga nag-aabang. So, salamat sa pagtapos nitong video. Sa susunod mga kamugil, next week, may update na tayo sa labas. Kasi palabas na yung pagpapaganda namin nitong bahay na to. And then, ngayong linggo na to, makakita na tayo ng mga salamin dito, no? Kasi nakapag-down na tayo sa salamin at tinatrabaho na nila. So pagdating dito, kabit na lang sila. Naka-ready na yan, prepare na yan, no? So yung salamin natin talagang hindi na madudumihan kasi tapos na yung pagtatrabaho ko dito sa loob, no? Itong loob hindi to madaling kumupas o marumihan kasi nasa loob ng bahay to. Kaya inuuna ko yung loob sa pagpapaganda bago tayo magpapalabas. Malimit kasi sa mga project makikita natin, kailangan mauna yung labas, pagandahin yung labas, no? Kasi para maganda na sa paningin ng tao, ma-appreciate na sa paningin ng tao. Which is para sa akin mali, no? Kasi pag turnover natin napakarumi na ng labas. Kaya ngayon
baguhin natin, baliktadin natin, unahin natin yung loob bago natin tapusin yung labas. Para pag turnover natin, wow na wow, no? Yung mga taong dumadaan, nung umpisa na ano sila kung ano yung ginagawa namin kasi walang improvement, no, sa labas na nakikita nila. Pero nung napasindi na namin yung ilaw, unti-unti nang lumilingon yung tao, unti-unti nang sumisilip, unti-unti nang nag-a-appreciate, no? So yun, yan lang yung aking mapapaabot sa inyo mga kamukil, no, na update. Maraming salamat.